Hello guys, meron lang gustong i-share. Gusto ko lang din mag-comment dito sa pahayag ng isang dati kong kapatid sa Seventh-day Adventist na sabi niya noong una naniniwala ko na yan ang totoong dahilan mo sa aking pag-alis. Ito nga yung issue about abortion. Pero nung napanood niya daw yung aking mga video sa pagtutol sa pagka-Diyos ni Kristo, sabi niya naniniwala daw siya na hindi daw talaga yun yung tunay na dahilan, yung issue about abortion. Kumbaga, parang pinalilitaw niya na, ay, siguro tumututol ka lang sa pagka-Diyos na ni Kristo, kaya gumawa ka lang ng ibang issue para lumabas sa Seventh-day Adventist. Siyempre, hindi ko rin naman masisisi ang mga kapatid kung ganyan din ang isipin. Bakit? Kasi normal kasi sa kultura ng mga Seventh-day Adventist, kapag ka tumiwalag ka or umalis ka sa Seventh-day Adventist, hindi ka makakaligtas sa pag-imbento ng issue. Ako nga kung ano ng mga issue na narinig ko na dahilan daw ng aking pag-alis. Meron daw ako nabuntis, na may asawa na ako, tapos meron pa daw ako kinarelasyon na iba, nabuntis ko daw. Ngayon, gulat nga ako, sabi ko, ano yung pandesperadong taktika para lang siraan tayo sa pag-alis natin. Meron naman nagsabi, tayo daw ay nahirapan lang sa pagte-theology, tayo daw ay nagtampo dahil hindi na-sponsoran. Alam mo yun, hindi ako man ay biktima sa mga inventong dahilan para lang maingatan nila yung image ng Seventh-day Adventist sa ating pag-alis. So ito naman ang ini-issue naman sa atin, posibleng sinasabi niya na dahil sa ako'y nagpo-post na si Kristo ay hindi tunay na Diyos, baka yun daw yung dahilan kung bakit ako umalis sa Seventh-day Adventist at hindi na talaga ang issue about abortion. Sabi niya nga, nung una naniniwala ako talaga issue daw ng abortion yung dahilan ng aking pag-alis. Pero ako, magko-comment lang ako sa ganitong comment. Hindi ibig sabihin galit tayo sa kapatid na ito. Ako naniniwala, wala namang mali sa kanyang comment. Normal lang bilang isang member ng Adventist, mag-isip ka ng ibang dahilan. Baka may ibang dahilan kaya ka umalis, Brother Mongkada. Hindi talaga ang issue ng abortion. Hindi ko yun maalis sa kahit sino mang miyembro. Pero to be fair, hindi naman din tama na kung may marinig kang dahilan daw ng aking pag-alis is yun na yung final. Tapos hindi nyo na pinakinggan yung aking side. Ang tawag doon, one-sided. Hindi yun fair. At marami sa mga Adventist, ganyan ang naging tingin, one-sided. Kumbaga, gusto lang nila pakinggan yung kumakalat na issue, pero wala silang plano pakinggan yung side ng isang tao, bakit siya umalis sa Seventh-day Adventist Church. Tandaan nyo po, lahat ng umalis sa Seventh-day Adventist Church, laging ang kinakatwiran nila is nagtampo lang. Hindi ba? Yun naman talaga ang pinaka safe na paraan para hindi maligalig ang isang kapatid, hindi na mag-question bakit umalis si ganito o si ganyan. So ako, sasagot po ako sa ganitong pahayag. Sa totoo lang po mga kapatid na Adventist, hindi nyo po mababago ang katotohanan ng tunay na dahilan ng aking pag-alis. Maliban lang kung hindi nyo matanggap sa inyong mga puso na ako ay talagang nagpasya ng tumiwalag sa Seventh-day Adventist. Huwag nyo isipin na ang ginawa kong pasya na paglabas sa Seventh-day Adventist ay isang magaan na bagay sa akin. Katunayan, grabe ang hirap at pagod ko sa pagiging Seventh-day Adventist. Talagang buong puso inilakid ko po dyan. Hindi naman tayo nagbibilang ng ating gawa. Mula nung ako ay nabaptize sa Seventh-day Adventist, kabi-kabila ang ating schedule ng speaker. Marami tayong invitation sa iba't ibang churches. Can you imagine? May mga speaker kasi na na-invite ng once or twice after noon, hindi na ini-invite Pero tayo sa awa tulong ng Panginoon, yung mga nag-i-invite sa atin, halos taon-taon ay ini-invite tayo para bumalik sa kanilang church at makapagpalakas ng pananampalataya. Hindi natin iniyayabang yan Hindi naman kung nagbanggit ako ng ganyan, is ipinagmamalaki ko yan. Ito yung pagtetestimony lang. Hindi naman masama na magtestimony para patotohanan lang kung gaano ako nagsakripisyo bilang isang Seventh-day Adventist. Hindi madali na umalis sa isang pananampalataya. Lahat ng inalisan ko pananampalataya, grabe yung galit na ibinalik nila sa akin. At alam ko na ganun din ang kaisipan o pananaw ng ibang mga Seventh-day Adventist sa akin. At alam ko alam ko yung consequence. Alam ko yung pwedeng mangyari. Pero sa kabila ng lahat, nagpasya pa rin akong lumabas sa Seventh-day Adventist. Bakit? Kailangan mo kasing tindigan ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin. Alam ng lahat yan, bakit ako lumabas sa Seventh-day Adventist? Kasi meron akong isinagawang pag-aaral about sa issue sa abortion. Noong una hindi ako naniniwala, kaya nga tumagal ng mahigit 3 taon yung aking pag-aaral. At sa sobrang pagmamahal ko sa Adventist, hindi pa ako naglabas ng reference na galing sa sarili kong research. Ang inilabas ko lang siguro,
puro galing pa kay Andrew Mitchell na ginamit din ni Melvin Sarmiento. Pero marami akong research na labas sa mga reference na ginamit ni Melvin Sarmiento na hindi ko na talaga inilabas po online kasi baka gamitin pa ng ng ibang sekta laban sa Seventh-day Adventist. Sa totoo lang, mula nung lumabas ako sa Seventh-day Adventist, doon ko nakita na grabe pala dami ng offshoot sa Seventh-day Adventist na mga churches. Kasi nung Seventh-day Adventist ako, alam ko may mga offshoot na mga offshoot na grupo talaga na galing sa Seventh-day Adventist. Nung lumabas ako sa Seventh-day Adventist, grabe, ang daming kumontak sa akin. Meron pa ngang isa, nakikita ko sa online, alam ko, pastor ng Seventh-day Adventist, walang kamali-mali mga kapatid, offshoot pala. Pinakikigan, mga followers, mga Adventist. Pero nung kumontak sa akin, doon ko nalaman, offshoot pala ito. Ang layunin pala nito ay palabasin yung mga Adventist sa loob ng Seventh-day Adventist Church at dalhin sa kanyang sariling sekta. Napakaraming kumontak sa akin ng mga offshoot sa Seventh-day Adventist. Well, yung term ko na offshoot, ito yung term ng o pananaw ng isang Adventist doon sa sekta na yon. Marami kasing mga offshoot na tinatawag ang mga Adventist na galing sa kanilang sekta mismo. Tapos bumuo ng grupo, tapos inaangkin na sila ang tunay na Seventh-day Adventist Church. Pero sobrang mas marami pa pala yan kaysa sa iniisip ko nung lumabas ako sa Seventh-day Adventist. Halos lahat sila kinukonvince ako na umanib sa kanila at nag-aalok pa na pwede ako maging pastor sa kanila. Ino-operan pa ako na sahod. Ito, kinukwento ko lang ito para ipakita sa inyo na hindi madali yung aking desisyon na lumabas sa Seventh-day Adventist. At magpahanggang ngayon na ako'y hindi na Seventh-day Adventist, hindi pa rin madali tanggapin sa aking sarili. Pero dahil sa pagmamahal ko sa Adventist, grabe yung aking pagtitiis. Kasi kung ako lang magtatanim ng galit, di ba? May mga umalis sa Seventh-day Adventist ngayon, umaatake sa Seventh-day Adventist. Maraming Adventist ngayon, inaasahan niya lang din ang gagawin ko, lumabas sa Adventist para atakihin na ang Adventist. Pero tingnan nyo, gumagawa ba ako ng video para sabihin, si Mrs. White, bula ang propeta, ang Seventh-day Adventist ay Babylonia, gumagawa ba ako ng video sa ganyan? Hindi naman kasi yan ang intention bakit ako lumabas sa Seventh-day Adventist. Kaya kahit na hindi na ako Seventh-day Adventist, andun pa rin yung concern ko sa Seventh-day Adventist Church. Bakit? Ini-interview ako, gusto kong pagtestimonihin ng isang offshoot para i-expose ko daw yung kamalian ng Seventh-day Adventist Church. Pero tinanggihan ko yun. Kaya sabi ko, Pastor, hindi ko alam, hindi ka pala Seventh-day Adventist. Pastor ng Seventh-day Adventist to actually. Kilala nyo ito, nakikita nyo niya sa online. Pastor ng Seventh-day Adventist, pero gusto niya mag-testimony ako para i-expose ang kamalian ng Seventh-day Adventist. Pero hindi ko yung ginawa. Sabi ko, Pastor, hindi naman ako lumabas sa Seventh-day Adventist para siraan ng Adventist. Lumabas ako sa Seventh-day Adventist kasi nakita ko panatiko na ang mga miyembro. Bakit? Kasi ang purpose, bakit nagkaroon talaga ng issue kasi in-expose ko na ang guidelines ng Seventh-day Adventist Church na pumasa sa General Conference, yung ipinublish ng General Conference, is labag sa Ten Commandments. Ito po ay abortion guidelines from 1970, 1971, 1992 hanggang sa current na 2019. Na doon po sa guidelines, pinapayagan ng church as long as yung magulang ang magpapasya na ipa-abort, yun pong hindi lamang between life and death or manganganib ang buhay ng babae or ng baby, kundi kahit normal delivery, as long as makita mo na may physically defect or bunga ng rape at incest. Mga normal delivery. Kasalanang patayin, sadyaing patayin sa Biblia. Pero isipin mo, ganun ang kalagayan. Meron nang defect. Ipapanganak siya na may defect. Kumbaga, pag nabuhay siya, may suffer. Isipin mo, dapat ang magulang ang unang-unang makakaintindi sa kanyang kalagayan kasi hindi niya naman yung ginusto. Pero yung lipunan, i-judge siya kaagad. Ipapa-abort siya kaagad. Kagaya ng mongoloid, may physically and mentally defect yan. Maraming Adventist na may anak na mongoloid. Hindi nila alam sa guidelines pala na in-expose natin, as long as pinagpasya ng magulang, pwede pala yung ipa-abort based sa guidelines. Ano pa yung bunga ng rape at incest? Kasalanan yun, syempre. Kahit sabihin mo pang yan ay bunga ng kawalanghiyaan, yung bata walang kasalanan doon. Kahit pa idein mo na may mga magulang kasi na nagsusuicide, hindi matanggap, nandun na tayo. Pero hindi po yun license para payagan mo na i-abort yung isang bata na wala namang kinalaman sa nangyaring yun. So, tinutulan ko po yun. Yun po talaga ang aking in-expose. Then, nakita ko na ang mga kapatid, lalo na yung mga defender, pinagtatakpan yung katotohanan. So, nakita natin, panatiko ang mga miyembro. Ibig sabihin, kahit nakita na nilang mali, dahil salungat sa kanilang belief, nagbubulag-bulagan sila at ikaw pa ang atake. So, sa ating pag-expose, ang intention natin is ipaalam sa mga kapatid na itong guidelines ng abortion guidelines ng Seventh-day Adventist, labag doon sa statement. Sa statement kasi tayo ay pro-life. Pero doon sa abortion guidelines, tayo ay pro-choice. So sabi ko, labag ito. Kaya in-expose natin to online.
So maraming mga defender ang sumalungat po dito, even mga registered nurse na Adventist, na pinagtatakpan ang katotohanan. So nakita natin na marami sa mga miyembro na minasama pa yung ating ginawa. So wala akong ibang choice. Sabi sa Bible, humiwalay sa mga kapatid na lumalakad na sa walang kaayusan. Ito yung mga hindi na lumalakad sa daan ni Kristo. Isipin mo, commandment keeper ka pang nalalaman, tapos yung guidelines pala natin is payag na pumatay ng sanggol na walang kalaban-laban. Isipin mo yan. Asan yung aral mo? Asan yung pagiging Kristiyano mo? Hindi kasi pwede sa akin yung katwiran na ay sila gumawa, sila mananagot. Para sa akin hindi ganoon. Kasi sabi sa Bible, sa nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So may pananagutan ka bilang miyembro kasi ang totoo, kung titingnan mo yung church manual, ang miyembro talaga ang may pinakamalaking kapangyarihan. Pag nagkaisa ang miyembro, nababago talaga ang pangit na sistema. So tinangka kong gamitin yung kapangyarihan ng mga miyembro. Ginusto ko na sila ay i-educate para i-impluensyahan, na sila ay encourage na itong ating inilalaban na abortion guidelines ay labag sa 10 Commandments. Kasi pag maraming miyembro ang nagkaisa, makakakit yan sa taas, sigurado ako mababago po yan. Pero hindi ganun ang nangyari. Nakita natin maraming miyembro naging pariseyo, naging judgmental sa atin. So ang ginawa ko, lumabas ako sa Seventh-day Adventist. Bakit? Sabi sa Bible, hiwalayan ang mga kapatid pag hindi na lumalakad sa daan ni Kristo. So, nung ako ay lumabas na sa Seventh-day Adventist, hindi man ako nawala ng pananampalataya at nakita ko yung kagandahan ng kautusan. Kasi kaya ako nakita ang labag sa prinsipyo ng salita ng Diyos, yung abortion guidelines, dahil sa 10 Commandments. Kaya, nung umalis ako sa Adventist, hindi ko bibitawan yung 10 Commandments. Bakit? Yun nga yung nagturo sa akin na may maling abortion guidelines ang Seventh-day Adventist Church. So, nung pinag-aralan ko naman ulit yung 10 Commandments, hindi na ako ngayon dumepende sa interpretation ng Seventh-day Adventist Church. At doon ko nakita na yung unang 4 na utos. Yung unang 4 na utos ay tumututol sa doktrina ng Trinidad. Kasi si Moises, hindi naman siya Trinitarian. Si Moises yung pinagbigyan ng 10 Commandments, yung 2 tablet of stone. Siyempre, alam natin na hindi lang naman yan nag-start sa mga Israelita. Pero ang point dito is, si Moises mismo na pinagbigyan ng 2 tablet of stone, hindi naman siya Trinitarian believer. Hindi naman siya nagsabi na yung Diyos na nagpakita sa kanya para ilabas yung mga Israelita is 3 persona. Wala kang ganon. Wala siyang sinabi na ito yung Ama, Anak o Espiritu Santo at itong 3 ito ay magkakapantay. Walang ganon. Ang makikita natin, ang sabi po ni Moises sa Bible, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Inulit pa yan ni Kristo sa New Testament. Pero pag pinag-aralan mo sa Hebrew, yung salitang isang Panginoon, ang Panginoon Diyos natin ay isang Panginoon, yung salitang Panginoon po doon sa Hebrew is tetragrammaton talaga, YHWH, o yung personal name ng ating Panginoon. Kumbaga parang sinasabi ng talata na, pakinggan mo o Israel, ang Panginoong nating Diyos, si Jehovah, ay iisa lang. Hindi siya 2 o 3 persona. So nakita natin sa unang 4 na utos na hindi po Trinitarian ang Diyos na nagpakilala kay Moises at sa bansang Israel. So nung lumabas tayo sa Seventh-day Adventist Church, dahil sa issue ng abortion, dahil ayoko na bilang isang Seventh-day Adventist ay meron tayong parent abortion guidelines na pinapahintulutang patayin, i-abort yung walang kalaban-laban na bata, pagkatapos po noon ay nakita naman natin sa pag-aaral na yung 10 Commandments, kung hindi ka didepende sa interpretation ng Seventh-day Adventist Church, hindi ka magiging Trinitarian. Bakit ko po nasabi? Pansinin po ninyo mga Adventist. Ang mga pioneer, mga commandment keeper sila, di ba? 10 Commandment keeper. Pero alam nating lahat na nagsimula ang mga pioneer ng Seventh-day Adventist Church or nagsimula ang Adventist Church, majority sa kanila, puro anti-Trinitarian believer. Pero 10 Commandment keeper sila. Bakit? Wala silang sinandalang ibang sekta Dahil tinatakwil nga nila yung turo ng Roman Catholic. Dahil hindi sila bumati sa interpretation ng Roman Catholic, nung pinag-aralan nila yung 10 Commandment, tingnan nyo, majority sa kanila, puro anti-Trinitarian. O isipin mo yan, 10 Commandment keeper pero mga anti-Trinitarian. Bakit na bago mula sa pagiging anti-Trinitarian, naging Trinitarian? Diyan na po pumapasok yung mga sulat ni Mrs. White. Kasi pinag-aralan namin sa theology, malaking bagay yung nagawa ng mga sulat ni Mrs. White para mula doon sa pagiging anti-Trinitarian ay maging Trinitarian o naging Trinitarian ang mga pioneer ng Seventh-day Adventist Church. Dahil sa ako, hindi naman ako bumabatay sa mga sulat ni Mrs. White, hindi mo makikita na mag-a-arrive ako sa konklusyon ng Trinity. Ang makikita natin dito is kung ano yung naging pananaw ng mga pioneer nung hindi pa umi-influence yung mga sulat ni Mrs. White. Bakit? Wala nga silang pinagbatayang ibang sekta Itinatakwil nila ang maraming katuruan sa Roman Catholic, kaya bihirang gamitin yung word na Trinity.
Sapagkat pag sinabing Trinity, ito'y referring agad sa Roman Catholic Church. O dahil pinag-aralan nila yung doctrine of God, mga Ten Commandment keepers sila, at hindi sila bumatay sa Trinity ng iba't ibang sekta, pansinin po ninyo, marami sa kanila nagpasimula, puro anti-Trinitarian. So huwag kang magtaka, brother, kung bakit paglabas ko sa Adventist dahil sa issue ng abortion, ngayon anti-Trinitarian ako. Bakit? Kasi yung mga pioneer nga mga Ten Commandment keepers sila pero anti-Trinitarian sila nagsimula. No? Kaya huwag kang gumawa ng issue. Huwag kayong magpakalat ng, si Brother Ray, tumututol na talaga yan sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya lang lumabas sa Seventh-day Adventist. Ha? Ba't pa ako nakipagdebate sa Islam? Hindi mo madaling humarap sa Muslim. Kahit nga INC, takot humarap sa Islam number one defender sa pagiging anti-Christ God yan yung mga INC. Pero hindi yan kayang humarap sa sa Islam. Pero tingnan nyo, humarap tayo sa Islam, hindi natin ulit yan ipinagyayabang sa Diyos ang kapurihan. Hinarap po natin yan. Bakit? Kasi nga buong puso naniniwala tayo si Kristo ay Diyos, nung Adventist tayo Pero nung ako ay lumabas na sa Seventh-day Adventist, doon ko nakita tama pala ang unang posisyon ng mga pioneer na anti-Trinitarian believers. Bakit? Kasi dahil sa sulat ni Mrs. White, nabago yung kanilang pananampalataya. Pero kung Biblia lang ang iyong pagbabatayan, hindi ka magiging Trinitarian. So brother, kung ikaw, hindi ko naman mababago yung pananaw mo kahit sabihin mo na, dati naniniwala ako, yan ang issue mo talaga, kaya ka umalis, abortion. Pero dahil sa tinuturo mo ngayon, naniniwala ako, hindi na yan ang dahilan. Hindi kita masisisi dyan. Wala akong problema sa dyan. So ang sa akin lang, isabihin sa'yo kung ano yung totoo. Maniwala ka o hindi, walang problema. Ang akin lang, mag-move on na po kayo mga kapatid. Ako po ay hindi na Seventh-day Adventist at wala na pong plano na bumalik sa Seventh-day Adventist dahil hindi ko po tanggap na tayong mga Adventist ay merong current abortion guidelines na pumapatay ng walang kalaban-laban na mga bata.